Disyembre 1, 1991. Isang tahimik na gabi sa BF Homes, Parañaque. Ngunit sa likod ng katahimikan, isang karumal-dumal na krimen ang mag-iiwan ng takot at kirot sa buong bansa. Ito ang kasong yumanig sa sambayanang Pilipino, ang Vizconde Massacre. Sa loob ng bahay na ito, 3 miyembro ng pamilyang Vizconde, ang ina, si Estrellita, at ang 2 anak niyang sina Carmela at Jennifer, ay walang awang pinaslang. Isang gabi ng dugo, galit at kawalang awa. Ngunit higit pa sa krimen, ay ang misteryong hanggang ngayon ay nag-iiwan ng tanong. Sino ang tunay na pumatay sa mga Vizconde? Bandang alas 11 ng gabi, tahimik ang paligid ng BF Homes, Parañaque. Ang mga kapitbahay mahimbing na natutulog. Ngunit sa loob ng bahay ng mga Vizconde, ibang istorya ang nangyayari. Ayon sa ulat, may mga di kilalang lalaki umanong pumasok sa tahanan. Walang bakas ng forced entry, kaya marami ang nagtaka. Paano nakapasok ang mga salarin? Kinabukasan Disyembre 1, 1991, isang nakapangingilabot na tanawin ang bumungad sa mga investigador. Si Estrellita Vizconde, 47 anyos, natagpo ang patay sa kanilang kwarto, may 13 saksak sa katawan. Ang kanyang panganay, si Carmela, 8 anyos, ginahasa bago pinatay, at si Jennifer, 7 taong gulang, pinagsasaksak din habang natutulog. Isang buong pamilya, winasak sa isang iglap, walang saksi, walang malinaw na motibo. Ang ama, si Lauro Vizconde, ay nasa abroad nang mangyari ang lahat. Agad na nagsimula ang investigasyon ng pulisya, ngunit tila ba walang matibay na lead. Ang tanging pag-asa, mga fingerprint, dugo at testimonya ng mga kapitbahay. Lumipas ang mga taon hanggang sa taong 1995, isang babaeng saksi ang lumutang, si Dam Jessica Alfaro. Ayon kay Alfaro, isa raw siya sa mga nakasama sa grupo noong gabing iyon. Ipinunto niya ang ilang kilalang kabataan mula sa prominenteng pamilya, kabilang si Hubert Webb, anak ng dating senador na si Freddie Webb. Ayon sa kanyang salaysay, sila raw ay nagpunta sa bahay ng mga Vizconde, nagpapatugtog ng malakas, uminom, hanggang sa nauwi sa pag-atake kay Carmela Vizconde. Isang salaysay na nagpayanig sa buong bansa. Ngunit maraming hindi naniwala. Saan ang matibay na ebidensya? Bakit ngayon lang lumabas si Alfaro? At higit sa lahat, totoo ba ang kanyang nakita? 1997, sinimulan ang paglilitis sa mga akusado. Kabilang sina Hubert Webb, Antonio Lejano, Michael Gatchalian, at ilan pang kasamahan. Umabot ng halos 1 dekada ang paglilitis. Daan-daang pahina ng ebidensya, testimonya, at pagsusuri. Taong 2000, isang hatol ang gumimbal sa publiko. Guilty ang mga akusado, habambuhay na pagkakakulong. Matapos ang mahabang paglilitis, naglabas ng desisyon ang korte. Guilty ang mga akusado sa kasong rape with homicide. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Patuloy na lumaban ang pamilya Webb upang patunayan ang kanilang pagiging inosente. Naglabas sila ng ebidensya, passport, travel records, na nagpapatunay umano na si Hubert Webb ay nasa Amerika noong panahong iyon. Q 2010, 2 dekada matapos ang krimen, isang desisyon mula sa Korte Suprema ang nagpasabog muli sa publiko. Pinawalang sala si Hubert Webb at ang kanyang mga kasamahan. Sabi ng Korte Suprema, walang sapat na ebidensya upang mapatunayan ang pagkakasala. At dahil dito, nakalaya ang mga akusado matapos ang halos 50 taon sa kulungan. Ngunit para kay Lauro Vizconde, ito ang panibagong trahedya. Dobleng sakit. Una, ang pagkawala ng kanyang pamilya. Pangalawa, ang pakiramdam na hindi niya nakuha ang hustisya. Hanggang ngayon, higit 3 dekada na ang nakalipas, ang kaso ng Vizconde Massacre ay nananatiling isa sa mga
pinakamisteryosong krimen carbon sa kasaysayan ng Pilipinas. Maraming tanong ang naiwan, sino ang tunay na gumawa? Totoo ba ang kwento ni Jessica Alfaro? O may mas malalim na katahimikan sa likod ng lahat ng ito? Ang katotohanan marahil ay nanatiling nakabaon kasama ng mga biktima. Ngunit ang alaala ng pamilyang Visconde ay patuloy na sumisigaw ng hustisya, 3 inosenteng buhay, isang ama na hindi tumigil sa paghabol ng katarungan, at isang bansang nagtanong, may hustisya pa ba sa ating bayan? At ito ang kwento ng Visconde Massacre. Isang paalala na sa bawat krimen ay may pamilyang nawasak at sistemang kailangang gisingin. Sa huli ang tanong, kung hindi sila, sino? At kailan maririnig ng mga Visconde ang tunay na hustisya?